scammer, dorobo, walang kawala, hulog sa bitag. Kapag ikaw gumagawa ka ng peking resibo sa serbisyo nila, peke ka. Ituro nyo kung sino mga bastos at mga nagbabanta ng gigipit na mga online lending app collectors. Dapat masampulan at mahulog sa bitag ang mga abusadong yan. Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. Oy, dito mo bilangin sa harapan ng abogado. Ang kakapal na mukha nyo, ang amo ninyo, binabayaran yung 5,000? Hindi kami nakukuha sa drama. Hindi na po pwede yung bolahan, hindi na po pwede yung pangako-pangako. Tapatin mo na lang, huwag mo nang paasahin, huwag mong lokohin. Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin sa akin. Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makatulong. Kung niloko ka, Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Sa iyo mo. Opo, sir. pinagsamantalahan, Huwag mo nang paasahin, huwag mong lokohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laking nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang Ben Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ang malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng Bitag Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Duen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ang ugat ng problema. Mataas ka presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan. Ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo. Mga durobon, putok sa bulo, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo. Bayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo.
pag hindi mo binigay sa akin sa morning yung pera, talagang babaklasin namin yung lahat ng mga decorations, pati yung setup. Nagka-leche-leche na po yung budget ko. Sabi niya, i-detain daw ako kung wala akong pambayad at saka inakala ko lang talaga sir 21,000 and then na-shock na lang po ako na sinabi niyang 39 kung saan dun ang 39 so napaka-simple na setup. Nagpapakilala siya na doktora para makahiram ng mga pera sa kung sino-sino. Kung hindi ka makakahiram ng pera, problema mo na yan, Joanne, kasi kasal yan, di ba? Dapat prepare ka sa kasal mo. Lokohin mong nenang mong panot, lokohin mong ninong mong panot, wag ako. Umabot na sa 3 milyong views ang Facebook live video na ito ni Irene Guitaruelas. Si Irene, may-ari ng isang catering services sa Dumaguete City, Negros Occidental. Maririnig sa video ang pag-iyak ng ginang. Bali man ka, wala ko kayo nauna ako ni imong mga transaction dire. Gano'n magtuga-tugain na, di ba? Ayon kay Irene, hindi raw niya mapigilang maging emosyonal ng araw na yon dahil tinakasan siya ng kanyang kliyente, mag-asawang bagong kasal. 8 taon na sa negosyong catering services si Irene. Nag-book daw ang mag-asawa sa kanila upang mag-ayos sa venue ng kanilang kasal. Nagbayad daw ang mag-asawa ng 8,000 piso bilang down payment at nangako na sa mismong araw ng kasal, ibibigay ang kabuoang bayad. Ngunit natapos ang kasal, walang inabot na bayad ang dalawa. Kaya ang bagong kasal, diretso sa presinto. Pagdating po sa venue, siningil ko na po si Joanne, pero sabi niya, babalik na lang daw siya. So after 30 minutes, hinintay ko siya, pero hindi pa rin nagbigay sa akin ng bayad si Joanne. Pinapablatter ko na po yung nangyari, magta3 weeks na wala pa rin pong bayad. Sana po matulungan niyo po ako, Sir Vintol, po sa aking problema. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Gandang tanghali sa iyo, ma'am. Sir, magandang First time kami nakatanggap na yung mismong narereklamo, yung bagong kasal. Whereas masanay kaming tumanggap ng mga public service na yung mga narereklamo, yung mga catering service na lechon daw ang dumarating ulo lang ng baboy, ng lechon. So, kung ano-ano, dito baliktad, ikaw ngayon ang nagrereklamo at ang napansin ko na ikaw na mismong umiiyak para doon sa ginawa sa iyo ng bagong kasal. Sir, ganito po kasi yung nangyari. Nagpabook sila sa amin mga August, so mga matagal-tagal pa. Yung kinuha nila sa amin is wala po yung food, full sit-up ng catering business, catering service. Tapos yung decoration ng kanilang venue. So wala po siyang food. So bali nasa 140 per head times 150 packs kasi yung kinuha niya, bali 150 katao. So, bali na sa 21,000 po yung 150 packs. Ang usapan namin, mag-down siya ng half. Nag-down lang siya sa akin ng 8,000 November 3. Tapos, ang kasal nila is November 5. Ipakado na siyang magipit sa oras. Napakakulang talaga ng 8,000. So, sabi ko, November 5 ng umaga, kailangan ko yung bayad. Sinabihan ko siya, Sir Ben, na pag hindi mo binigay sa akin sa morning yung pera, talagang babaklasin namin yung lahat ng mga decorations, pati yung setup. I stand corrected kanina. Akala ko kasi pera yung pagkain na parang kuminsan ay yung nagkakatalo. At dito pala sa iyo, setup. Okay, so it's not really food and everything. So parang iba yung food, hindi yun ang pinag-uusapan. I would stand corrected and I will correct myself because I thought all the while kanina, pakasama yung food, kapareho, kalimitan, food ang setup kasama sa iyo, setup lang. So, nung ikaw ba'y nag-offer ng service mo sa iyong kliyente, yung ba'y nakasulat, ay stating lahat na i-charge mo sa kanya, naka-itemize, ito yung decoration, ito yung full setup, ito yung gagawin namin, all the furnitures, all the tables and the chairs, yan ba'y hindi pa niliwanag mo sa kanila? Was it in black and white? Was it put in writing? Nasa chat po namin, nung sinend ko po sa okay. Meron ba kayong kasulatan o kontratang... wala. Okay. So, ang nangyari ito, usapan lang, chat lang kayo. Alright. Sa chat na yan,
naintindihan ba ng kliyente na yan ay basically ang babayaran? O baka nahilo siya kasi hiniwalay-hiwalay mo sinegmentize mo lahat. Iba yung sa full setup, tables, iba pa yung mga utensils. Hindi kaya siya nahilo rito? Sir Ben, pinaliwanag ko po sa kanya, kaya ko po in-itemize para alam niya talaga Okay, kung sige. Nakabayad ba siya sa iyo ng kahit na anong amount na may naibigay ba siya sa iyo? yun ngang 8,000 na sabi niya 10K daw i-down niya sa akin. So nagbayad siya sa iyo ng 8,000 pesos. Sir Ben, nag-add pa siya ng 2K after. Okay, sige. Okay, so nakabayad siya ng 10,000. Yes po. May nadagdag pa ba? Wala na po. So dito sa parting to, ano ang kanyang explanation? Anong sinabi ng mag-asawa? Sir, nung siningil ko na siya, wala talaga silang pera. Yung huling pakikipag-usap mo sa kanila kailan? Last week, Tuesday, sabi niya na may may pera daw sila na 25K. Pinuntahan mo ba sila para kunin yung 25,000 pesos? Sabi niya, pupunta kami dyan, pero kailangan gabi na daw kasi ayaw nila na. Sige. Anong nangyari dun sa 25,000 pesos? Kinabukasan, dumating ba sila? Di po dumating. Tumawag si Juan sa akin, sabi niya na na daw. Hindi pa daw complete yung pera, i-complete muna nila. Okay. Ano bang trabaho nitong kliyente mong nagpakasal? Sila ba'y simpleng tao, may pera, or ano ba sila? Ang alam ko kasi sa babae, doktora siya. Kasi yun ang niya sa mga tao dito is doktora siya. Doktora sa anong klaseng doktora yan? Yung iba po, sabi nila, neuro, tapos yung iba naman ay yun talagang asawa niya nung dumating kami sa police station, Sir Ben. Sabi talaga ng husband niya, tinanong kasi ng pulis, anong trabaho ng asawa mo? Sabi niya, residence doctor daw sa medical center. Kaya ako tinanong ang profesyon, hindi ako interesado doon sa pagkatao nila. Interesado ako sa kung ikay mababayaran. At ayoko silang ipahiya dahil hindi ko pa sila napapakinggan at kinakailangan makausap ko rin sila. Magandang tanghali sa iyo, Joan. Hello po, magandang tanghali po. Ano ba nangyari dito na parang umiiyak yung si Irene na sa social media na umani na 3.1 million views na hindi mo raw nabayaran? Ano ba naging problema natin, Joan? Ito po kasi ang nangyari, Sir Ben. Okay. Akala ko po, nagkaintindihan na po kami sa 21,000 po. Yan lang po talaga ang pagkakaintindi ko. Nung sa araw ng kasal namin, before na nag-wedding na po kami, nagka-leche-leche na po yung budget ko kasi may mga sponsor po talaga ako na nag-promise sa akin pero hindi ko na lang sila na-mind at saka ginawa ko naman po lahat. Kaya nakapag-down po ako ng 10,000 po sa kanya, 8,000 for 8,000 cash, then 2,000 for GCash. After sa kasal, ang akin lang naman po, sir, kaunting respeto na lamang po kasi tao rin tayong magkakamali. Ang akin lang po, isa among venue, good sir, gasyagit-syagit man good siya, sir. Wala na ko kabalog sa akong buhaton. So, diha namin, during sa kasal na siya, sir. Pag muto nga, dito mi sa police station, kanang, muna siya kay, wala ko no boy, pero naami, kuan ato gid sir, gamay nga kwarta nga amo yung gidala. 11,000. O, mo yun ay tinuod, sir. So, nung sa police station, anong napag-usapan ninyo? Sabi niya, i-detain daw ako kung wala akong pambayad at saka inakala ko lang talaga, sir, 21,000. And then, na-shock na lang po ako na sinabi niyang 39. Kung saan dun ang 39? So, napaka-simple na setup. So, anong nangyari nung sinasabing ikaw ba'y dinetain? Sabi niya po, i-detain daw ako pag hindi ako nakapagbayad. Nung nasa presinto, suot mo pa yung wedding gown mo? Hindi po, sir. Nakadress na lang po ako. Dress ka. Nagbihis ka na? Nagbihis kasama ang po. mister mo? Kasama ko po siya. Para hindi ka makulong, nakipagkasundo ka? Oo. Yung bang kasulatan na yun, sinong gumawa ng kasulatan? Ang pulis, ikaw, or yung si Iran? Ang pulis po. Kasi hinaharas po nila ako, i-detain nila ako kung hindi ako nakapagbayad. Medyo may nakita na ako ng mali rito. Kasi ako, kung totoo yung sinasabi mo, ang pulis, hindi trabaho ng pulis na makialam sa ganito kasi walang krimen, dapat barangay.
So mali na yung proseso. Pero kung ano man dahilan nag-usap kayo, nakipag-usap, ang mga pulis naman, siguro ginawa nila to the best of their ability na pag-ayusin kayo. Kaya lang ang sinasabi mo, medyo na-pressure ka, na-harass ka, under duress, napayag ka. Kasi pag hindi ka pumayag doon sa kasunduan, kasulatan na ginawa ng mga pulis para sa iyo na hindi ka binigyan ng pagkakataon makapagpaliwanag, umoo ka na lang kaysa ma-detain ka. Ganon. Opo. So parang gusto mong sabihin under duress. Ang ibig sabihin ng under duress, wala sa sarili niya, natatakot siya dahil may nakaakmang pananakot na ikay makukulong kapag hindi mo binayaran kaya pumayag ka. Yan po ang totoo. Okay. Sino may hawak ng kasunduan? Yung pulis o kayo? Yung police po. Nasaan yung kasunduan sa pulis? Oo, hawak ng mga police, sir. Then gusto nga namin nga kunin yung kopya at ayaw nilang ibigay, sir. Ewan ko kung bakit ayaw nilang ibigay. Ganito, may nakita na, okay. So sa ginawa mo dito, mukhang bumaliktad yung storya. Ikaw pala dito ang biktima. Totoo ba itong sinasabi ni Joan na hindi kayo nagkasundo? Kasi tuloy, nagsumbong ka sa akin, nag-imbestiga ako, may nakita akong mali. Kung totoo man to, pag-ayusin ko kayo. Kaya lang, hindi ako gagamit ng paraan na hindi pabor at medyo nakakalamang yung isa sa isa. Ang sa akin lamang, kung totoo na nagkasundo kayo or hindi malinaw sa kanya, baka siguro excited niya siya mapakasal at nagulat na siya ng 37, akala niya 21,000 pesos, kaya nakapag-down siya ng 10. At pagkatapos i-feeling niya kung 10 na lang, parang 11 na lang ang kulang. Kaya lang, doon sa venue pala, nagsisisigaw-sigaw ka sa araw ng kasal niya, nagwawala ka. Totoo ba ito nagwawala ka sa loob ng kasal, sa venue? Wala po. May mga witness po kami. Ano sinabi? Napahiya ka ba ng husto? Nagwala ba si Iran? Nagwawala po doon siya sa venue po, yung siningil po niya ako. Kasi may naka-witness bang magulang mo, kaibigan mo, at kapamilya ng asawa mo habang kayo'y doon, nag-entertain ng bisita? Ganun ba? meron po, mga relatives niya at mga barkada niya. Ito ba'y kumakain pa sila or ano? Or nakikinig? Kumakain pa po. Nakikinig sila sa usapan ninyo, yung sagutan ninyo? Nakikinig ba yung mga bisita mo, napapahiya ka kasi naririnig nila na nagwawalat, nagsisisigaw itong si Iran? Yes po. At sinabi niya nga, kuan sir, kanang ayaw ko na tarunga ko Joan, tarunga bayari na imong kuan, patuga-tuga ka sa kasal, wala kay kabayad. Ayun, ibig sabihin, bayaran mo na ako, wala kang babayad, ganun ba? Opo. Sa araw ng kasal mo, doon mismo sa venue, yun ba? Opo. Alright. Sinungaling niya, paano ko po magawang magsisigaw na sa parking area kami? Kaya ko po siya tinawag kasi sumakay na po siya sa sasakyan. Wala pa rin akong bayad. 9 p.m. na po ng gabi. So kaya ko po siya siningil. Hindi po niya alam ang kanyang ginagawa. Nung pumunta ako sa kanya, kinausap ko siya ng maayos. Sabi ko, Jo, kailangan ko na yung pera kasi kailangan ko rin bukas. Sabi niya, sige, uwi mo na ako. Pagbalik niya, okay. Sabi ko, wala pa ring bayad, Sir Ben. Wala pa ring bayad na inaabot kahit 11K na sinasabi niya, 11K ang ano niya, ang balas niya. Wala pa rin kasi wala siyang perang pambayad. Kayo na lang po ang maghuhusga. Alam niyo, sa inyong dalawa, gusto kong tumulong sa inyo. Tayo kong gawing entertainer, tagayo kong gawin para kayo mga aliwin yung mga tao sa mga reklamo ninyo. Ang akin lamang, kung nga ba'y nangyari, Irene, ang pagpapahiya mo sa doon sa kay Joan, sa mga bisita mismo habang siya nasa venue, nagsisisigaw ka, kung nangyari yun. Yun ang tanong ko. Sir Ben, kung ipapahiya ko siya siguro naman gawin ko na lang sa front mismo mga bisita, kumuha ako ng microphone para ipalagay siya, di ba? Pero hindi ko siya pinahiya, pinatapos ko yung kasal niya, doon pumunta na siya sa may parking area, doon ko na siya siningin. Hindi lang ako ang issue dito, Joan. Lahat ng mga supplier mo, makeup artist, lechon, lahat, hindi mo binayaran, di ba? Huwag kang na ikaw ang biktima dito. Kasi alam namin lahat na ikaw, lahat ng mga Dumaguete, taga Cebu, na ikaw ang nagsisunungaling. Nagpapakilala siya na doktora para makahiram ng mga pera sa kung sino-sino. Maraming tao niyang biktima dito sa Dumaguete. Huwag kang magpapaawa, babae ka. Kaya alam ko mismo sa sarili ko na hindi na ako mababayaran kasi alam ko na halongkat ko yung pagkatao niya. Yan siyang klaseng tao dito. Kaya nga blacklisted siya doon sa kanyang lugar. Nagmamakaawa siya na delete ko daw yung
yung video ko kasi hindi na daw siya makakahiram ng pera. Yes, kung hindi ka makakahiram ng pera, problema mo na yan, Joanne, kasi kasal yan, di ba? Dapat prepare ka sa kasal mo. Meron na akong gustong tanong sa iyo, Joanne, just for validation purposes. Doktora ka ba talaga? Hindi po. Buong buhay ko po, hindi ko po sinabi po na isa akong doktor, isa akong licensed doctor. Nag-schooling pa po ako. Nag-practicum po ako. Nag-a-assist po kami sa mga iba't ibang mga doktor. What do you call yourself? A nurse? Yes po. So RN ka, registered nurse ka? Hindi po. Ganito na lang, Joanne. Mababayaran mo ba itong nagrereklamo, si Irene? Kahit anong oras po, babayaran ko siya ng 11,000 po. Kasi yan lang po ang ang akong nasaktan. Nasaan yung 11,000 mo ngayon? Nandito po, sa ATM ko po. Okay, pwede mo bang i-transfer, bayaran muna si Irene para makita natin may sinseridad na nagbabayad ka? Total nagserbisyo sa iyo? Opo, anytime po. Pwede mo bang puntahan si Irene na may utang ka, tapos isama mo siya, show me good faith, isama mo siya sa ATM, pagkatapos i-withdraw mo yon, at least gusto ko makita na totoo nagbayad ka. Can you do that? Yes po, pwede po. Ngayon mismo? Ngayon mismo po. Alright, iti-check ko. Irene, singilin mo siya, ibigay mo yung ATM, okay? Transfer mo sa account ni Irene yung mga sinerbisyo niya sa iyo, Joanne. Okay ba sa iyo, Joanne? Opo. Kahit anong oras po. Irene, sige, tingnan muna natin. Baka sakaling magsabi ng totoo to si Kolokay. Okay, abangan. Layunin po namin makalutas ng problema, hindi dagdag sa problema at hindi po namin ginagawang katatawanan o palabas ang problema. So ang gusto natin malaman kung nga ba'y nakabayad or napako yung pangako. Si Irene, kasama natin ngayon. Ayan. Irene, magandang hapon sa'yo. Magandang umaga pa rin, pero patanghali na. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Okay. Kumusta ka naman? Ikaw ba'y nabayaran na? Okay na ba yung problema natin? Pinangako ni Joanne na ikaw daw babayaran niya ng 11,000 pesos kahapon. Gusto ko malaman kung totoo to. Yes po, nagbayad po ng 11K kahapon through GCash po. Alright. Kung ganon, well, tinupad niya ang kanyang sinabi, At ako'y nagpapasalamat na ginawa niya yan. So, yan ba'y okay na kayong dalawa? Nagkaareglohan na kayo? Hindi pa po. Hindi pa rin. Yan ang problema. Linya ng telepono, Joanne, magandang tanghali sa'yo, Joanne. So, Joanne, ako'y una sa lahat nagpapasalamat na nakapagbayad ka ng 11,000 pesos tulad ng sinabi mo. Okay. So ngayon, parting dyan, yan ay nag-uumpisa na kayo na medyo nagkaayusan. Pero mas maganda siguro, Joanne, ayoko ng kalkalin pa. Pwede na ba kayo mag-usap na lang kung ano yung paano mo babayaran yung mga natitirang balanse mo pa kay Irene? Opo. Layunin kong hindi magpahiya, bagkus magkaayos. Pwede mo bang ayusin na lang to hanggat sa matapos na hindi naaabot sa akin? Opo, pwede naman po ako na makapag-settle dyan. Ang akin lang naman po, gusto ko lang po kasi po marinig po sa lahat na yan lang kasi ang pagkakaintindi ko. Gusto ko lang po naman sabi sa lahat kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung sa settlement lang po, wala naman po kasi kami hinangad. Ang amin lang po na ma-okay lang po. Naintindihan ko na gusto mong... pero sa susunod, Joanne, ako'y magbibigay lamang ng suggestion, unsolicited advice. Okay? Ibig sabihin ng unsolicited advice, pwede mong tanggapin, pwedeng hindi. Wala namang masama kung ikay magpakasal at maghanda. Basta't kung ano yung abot kaya, yun lang. Okay? Opo. Para nang sa ganun, wala kang obligasyon, wala kang pagkautangan. Marami kasi nagsabi, ang simpleng kasal basta't nagsasama ng maayos, mas mahalaga kaysa engrande pagkatapos naghihiwalay sa bandang huli. Siguro naman na pumasok na ako, ito na yung umpisa ng medyo magkaayusan kayo. Ang sa akin lang, Irene, baka medyo bigyan mo ng luwag itong si Joanne, baka naghahanap pa siya ng kanyang maibabayad sa iyo. Sir, kung sa pagkakaayos lang, walang problema doon. Pero yung kasing mga sinasabi niya kahapon na pinahiya ko siya doon sa mismo, tumatak sa isip at sa puso ko yon. Kasi kahapon binigay talaga niya na parang ako talaga yung ang grabing malaking kasalanan sa nangyari.
Okay. Yun, nag-usap kami dyan sa labas. Sa labas, parking area yan. Walang katao-tao. Ba't niya sinasabi mayroon pang kain, nandyan yung mga in-laws niya. Bakit siya ganyan kagaling gumawa ng istorya? Okay, gusto mo bang, Iran, humingi ng paumanhin sa si Joanne? Sa akin, Sir Ben, okay lang. Kahit hindi siya maghingi ng paumanhin, ang sa akin lang is bayaran niya yung lahat ng kulang niya sa akin, yun lang. Okay, sige. Kung ganon, mag-ayos na lang siguro kayo. Hindi na kita babalikan kung yung mga nasabi mo sa akin kasi hahaba pa yung istorya. Sikapin mo na lang, gawin mo na lang lahat ng paraan na magagawa mo na parang ayusin mo na lang itong si Iran para nang sa ganon, tapos na yung problema. Okay? Okay po. Sige, hayaan na kita. Ngayon, Iran, inaasahan ko na si Joanne tatawagan ka para ayusin na lang to. Opo. Ang amin lang naman po, titigil na lang po yung palaging pagpo-post niya sa Facebook kasi hindi kami makahanap ng pera lalo kasi binabash kami sa social media. Kasi hindi nila mismo naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Iran, narinig mo, baka pwedeng medyo tanggalin muna natin. Kung okay ba, hide muna natin. Huwag na natin munang palabasin para medyo kahit na paano makahanap sila ng pera. Kasi kung hindi, hanggat nandyan yung panawagan mo na, yung iyak mo sa social media, tumaas na ba? 3.1? Ano ngayon? Ilan na? 4M na siguro. Sus, Mariosep naman. Habang kumakalat sa social media, 4 na milyon na pala. Baka bukas, pag-gising natin, 5 milyon. Kawawa rin naman, mahihirapan sila magbayad sa iyo kasi parang nakaakma lagi para mong sila pinaparusahan. Gusto niya naman makipag-settle, bakit kinakailangan ipalabas pa yung video na parang ang dating hindi siya nagbabayad. Nagbigay na siya ng bayad. Bigyan mo ng pagkakataon maayos to, baka hindi na kinakailangan ilabas yung video. Sige po. Para nang sa gano'n, Joanne, sige, i-hide niya muna yung 4 million na video na nandoon, umiiyak si Iran na hindi ka nagbabayad. Sikapin mo para tuluyan ng mawala yun. Kasi ang gusto lang naman ni Iran ay makuha lang naman na mabayaran mo yung kompromiso mo na para titigil na ngayon yung video na yung pinapalabas niya. Kung maaari, bigyan mo muna ng pagkakataon si Joanne, i-hide mo muna hanggat sa makabayad siya. Kasi nagpakita na siya ng goodwill kahapon. Ngayon, nagsisikap sila na mag-produce uli ng anumang balanse. Okay ba si Erin? Opo. Okay. So, sige, sa susunod ha? Okay. Antabayanan natin to. Sigurado ako maayos to. Alright, salamat. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Inaayos lang po natin. Hindi natin pinagkakitaan, hindi natin pinagtatawanan. Kabahagi po tayo sa solusyon ng problema. Hindi po ay dagdag sa problema. Yun ang paisaysay kung bakit na meron pong hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulpo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's Responsible Gaming Program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong,
na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about Pagcor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso. Nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit. Nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Ligaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Salamat sa Rio Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pauwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rio Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga fruit-flavored refreshments para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga viewers natin sa IBC TV 13 at sa mga social media platforms natin. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko ngayon si Bitag Dean at Bitag Kate. Paalala po ngayon na holiday season ay pansamantalang sarado po ang aming Bitag Action Center. Maaari niyo pong bisitahin ang aming mga official Facebook pages para sa schedule ng muling pagbubukas ng aming Bitag Action Center. At para naman po sa inyong mga reklamo at sumbong, maaari nyo po itong ipadala sa aming official Facebook pages at ganun din po sa aming mga official email address na naka-flash po ngayon sa screen. Kaya naman ngayon, diretso na tayo sa sumbungan ngayong araw. Ano mga problema? Reklamo, sumbong. Bibigyan na agaran aksyon na solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Janitor, tinanggal sa trabaho, mga flash sa kubeta, nawawala, siya raw ang kumuha. Dahil sa usok ng Yossi, magkapitbahay, nagtalo, naglabasan ng itak at kutsilyo, baril pinantakot dahil di pa nakontento. Na empleyado, pinagpahinga ng kumpanya, pangakong makakabalik ng trabaho, napako, pinaasa lang daw sila. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo.
Ngayon naman sa una nating sumbong ngayong araw, merong isang janitor na tinanggal daw sa trabaho. Mga flush sa kubeta nawawala, siya raw ang kumuha. Mga boss, kung ang isang tao ay nakusahan ng isang masamang bagay na kanya raw nagawa, dapat ay may sapat na basehan yung mga taong nag-aakusa. Ika nga ni Boss Ben, the burden of proof is with the accuser. Na ang ibig sabihin, dapat may matibay na ebidensya yung taong nag-aakusa para patunayan ang kanyang ibinibintang. Ito pong janitor na lumapit sa hashtag ibabitag mo, bigla raw siyang tinanggal sa trabaho ng kanyang amo dahil sa isang bagay na hindi naman daw niya ginawa. Pinagbintangan daw kasi siyang nagnakaw ng 4 na flash ng kubeta sa men's CR ng kanilang kumpanya. At dahil siya lamang daw ang naglilinis ng CR ng mga lalaki, wala raw ibang isisisi ang kumpanya kundi siya. Reklamo ng isang pobreng janitor, hindi raw makatarungan ang ginawa ng kumpanya sa kanya dahil wala naman daw silang sapat na ebidensya. Ngayon naman para sa ibang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Ako po si Jeffrey Alcover, janitor po ako sa Sunmed Land Corporation ng 6 na taon. Noong September 24, ako po pinatawag sa opisina at pinabibintangan na nagnakaw ng flush valve na wala namang pong katotohanan. Ako po ay sinisigaw-sigawan, dinuro-duro, minura, minaliit sa harap ng admin, HR, sa sekretary ng boss ko. Sana po, Sir Carl, Sir Bintol po, tulungan niyo po ako na makuha ko po yung 13-month pay, last sahod ko po, tsaka yung pagtanggal po nila sa akin, yung illegal dismissal po, tsaka yung danyos po na ginawa nila sa akin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. Para po sa reklamong ito, makakausap po natin yung nagre-reklamong janitor na si Jeffrey Alcover. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jeffrey. Magandang umaga rin po, sir. Sir Jeffrey, kayo pinagbintangan, nagnakaw ng flush valve. Hindi yung, kumbaga, valve ba? Can you explain ba? Ano ba yung pag sinabing flush valve na yun? Yung ano sir, yung pinipindot po sa may Pinipindot. Yung para mag-flush po ng tubig. So isang buong bakal yung siya sir, parang ganyan po sir, yung nawawala parang. So yan daw yung sinasabing ninakaw nyo raw. Umano, di ba? Opo sir. Ano ang dahilan ng kumpanya? Bakit kayo naman yung tinuturong nagnakaw ng flash na yan? Di ko nga po alam sir kung bibintangan nila eh. Anong ebidensya po nila na kayo ay... Wala naman sir, sinabi ko naman po may CCTV naman po. Nakipacheck nyo po kung ako talaga nagkuha. Kasi malaki yan. Kung may Opo, CCTV, sir. Makikita, lalabas ka ng CR. Opo sir, makikita no kung may bitbit ka o may dala ka. Kasi ang unang pagkakaalam namin, yung flash, yung parang pinipindot lang na Hindi sir. Isang bakal pala yan. Opo. Ilang bakal po na ganyan yung nawawala? Bali, 4 na CR sir ng lalaki. 4 na CR? Opo. Same na palapag or iba-iba? Iba-iba sir, iba-iba. Okay, ito sa panlalaki na CR, Opo, obviously. Panlalaki lang po. Pero matanong ko lang, bakit ikaw ang idinidiin nila dito? Hindi lang naman ikaw ang pumapasok sa CR ng lalaki, Yun diba? na nga po sir eh. Oo. Bakit ako po yung... Sino-sino po ba yung mga nagsi-CR sa kumpanya? Marami sir. Yung mga empleyado, of course. Po. Diba? Opo. Saka kasi, kung yan ay nanakawin mo, anong gagawin mo dyan? Kaya nga po sir, nagtataka nga anong gagawin ko po dyan sa CR na yan. Saka ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya. Opo, Of course, ikaw talaga yung unang malilintikan dahil kumbaga kailangan mong i-caretake yung paglilinis ng CR kung may mawawala dyan. Opo, eh sir. baka ikaw nga talaga yung hahabulin. But the question is, meron ba talagang ebidensya sa'yo laban itong kumpanya, kaya ka biglang sinibak sa trabaho? Wala naman sir, wala naman sila may pakita. Hinanapan ko po nga sila ng CCTV para ipakita kung ako po talagang kumuha. Sige. Going to the, dun sa kumpanya, paano sinabi sa'yo na ikaw ay tanggal na sa trabaho? That day din ba, nung nalaman nila na nawawala yung mga flash? Ano sir, September 24, pinatawag po ako sa 6th floor. Sa conference, parang meeting room po sir. Doon po kinausap po ako. Nino? Ng boss ko. Anong sabi sa'yo? Sinigaw-sigawan po ako, pinipilit niya po akong aminin ko daw yung yung kinuha. Sinong boss mo? Yung manager mo or may-ari ng kumpanya? Sir, may-ari po talaga ng kumpanya. May-ari. May-ari ng kumpanya. Alright. Just to clarify, ikaw ba ay direct hire or under manpower agency ka? Direct po, sir. Alright. So, direct hire ka. Opo. Ngayon naman, ang nangyari, no, yung sinasabing flash valve, gusto ko nang balikan saglit, no, Dean, na yung flash valve ay malaki. Tama ba? Opo, sir. Malaki. Di ba nag-i-inspection ng mga gwardya bago kayo mag-COE ng mga bagyo? Kasi sa alam ko, pagka ganyang mga kumpanya,
usually nag-i-inspect mga gamit bago umuwi? Meron ba sir, ganun? staying kasi ako dun, sir. Stay in po ka. kami dun sa building. Alright. So, tuwing kailan ka umuwi? Minsan sir, tuwing weekend, Sabado or Linggo. Depende po sa ano ko po, kung minsan doon lang po kung saan. Alright, so tuwing weekend ka umuwi, may chance ba na pagka umuwi ka, chinecheck ng gwardya? So sir, pinapacheck ko po yung ano ko, may... Then may logbook ba yung mga gwardya? May logbook na po sir, mga gwardya rin sir. Pinapalabas ka naman. Opo ma'am. Never kang na-hold na o ano to? Hindi po, ngayon lang po nangyari yan sir. Alright. Sige, go ahead din. Yung ano ba, yung amo mo ba, of course, di ba nga sinasabi natin, the burden of proof is with the accuser. Kailangan patunayan. Nagsagawa ba sila ng investigasyon muna bago kanila akusahan? Wala nga, sir. Sabi mo, kung ikaw ay stay-in doon, nag-check man lamang ba doon sa mga barracks ng mga janitor, di ba? Ikaw lang ba yung janitor na lalaki? Dalawa po kami, sir. Lalaki ako po. Ikaw sa lang. building na yun. So dahil yung isang janitor ay babae, of course, itatanggalin na nila yun sa mga accusation nila kasi hindi naman nakakapasok ng men CR. So sila ba, chinek ba nila sa ano mo? Ito sa akin, hindi naman kita inaakusahan, but ginawa ba nila yun? Hindi po, sir. Na parang, sige, dahil hinala natin, ikaw yung kumuha, nagtingin ba sila sa barracks mo? Di ba nag-investiga sila ng hindi mo alam? Ano yun, sir, nung pinaalis na ako, kinuha ko yung mga gamit ko, yung mga damit ko po. Inisa-isa po dun sa parking, pinisa-isa po sa akin. Ultimo relo, sir. Ang relo ko po. So nag-conduct sila ng investigation, wala naman silang nakita? Wala po. So ano nga ang sapat, ano nga yung ebidensya nila? Basihan, bakit ikaw? Hindi ko nga po alam sa kanila, sir. Alright. Bakit ako pinagbintangan? So para clear lang tayo, no, inireklamo mo yung kumpanya na kung saan nag-aakusa sila na wala namang tamang proseso. Ngayon, so puntahan na natin yung pinag-uusapan natin na dapat na sundin na proseso, especially sa ating labor code. Meron ba mga papeles na pinakita sa'yo na warning 1, ito, or if not, this is the official findings ng ating investigation, ng ating HR? Meron ba ganong klaseng nangyari? Ano sir, parang pinapirma nila ako ng time na yun na pirma ko na, hindi daw ako naglilinis, ganito, ganyan. Pero yung English kasi... Meron bang kopya na ibinigay sa inyo? Wala sir, yung time na yun, wala. Ngayon wala ka ring kopya. Ngayon wala. Pero ano yung sa pagkakaintindi mo, ano yung pinipirmahan mo? Pinapapirma sa'yo? Hindi daw ako naglilinis, ganito, ganyan. Hindi ko po pinirma mo sa English, baka po, pirma ko po yun, baka sabihin ako Ito ba yun? Yan ba yun? Yan po ma'am, yung dati naman po yan. Last year pa po yan, pinag-iinitan po na ako niyan, ni ma'am. Hindi daw ako naglilinis, ganyan ma'am. So pangalawang offense yung nakalagay dyan, tama ba? Yan po sir. Second offense. Ngayon naman parang dinim nila as third offense mo. Tama? Siguro sir. Okay. Balikan ko lang yung first offense and second offense. So second offense is dishonesty. Ano naman doon sa first offense mo? Yung sir, di daw ako maglinis, parang... So, unang offense din yun. Same as dito sa second. Yung sa paglinis-linis. Hanggang sa third, yun din ang ginawang issue sa'yo. Ganun din ginagawa na sa akin. Okay, matanong ko lang, gano'n ka nakatagal doon sa kumpanya? 6 years po, sir. 6 years. Ang tagal na pala. So, kailan nagsimula yung mga sinasabing pagbibigay ng per, second, third offense? Last October, sir. Diyan po sa... Last October last year. Last year. So nagsimula ba yung sinasabing may pumasok ba na ibang tao or may napansin ka ba na ibang pagtrato sa iyo? Ano kayang posible na naging dahilan? Parang doon pinag-iinitan niya na po, kunting makikita lang niya mali. Yes, ano naging dahilan kaya sa tingin mo? Palugi na ba yung kumpanya? May pagkakaalam ka man? May personal bang galit sa'yo yung mga boss mo? Yun kasi tinatanong namin. Kasi nakikita namin, dun sa iba mong mga offense, nakapag-release sila ng kahit papanong papel dun sa offense mo. Bakit dito, sa nawawalang mga flash valve, bakit walang papel na inirelease sa'yo? Yung nga pong hindi ko ano ma'am eh. Sigurado ka bang wala? Bago kami magtawag sa iba, sigurado kang walang parang notice to explain. Wala ma'am, wala po. Incident report. Alright. Wala po sir. So walang kahit anong papel na sa pagkakaalam mo at naiintindihan mo na ibinigay sa iyo na angkop doon sa ating proseso. Tama ba? Alright. Sige, ngayon tawagan na natin na ay actually makakausap natin ngayon on the line. Ito si Ma'am Attorney Karen Bueno Halmasco, Media Arbiter Dolen National Capital Region. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning po, Sir Carl. Yes. Good morning po sa lahat ng tagapakinig. Alright. Attorney, may gusto lang kami sana idulog sa inyo na kung saan itong Sunny Mid Land Corporation na yung inireklamong kumpanya na kung saan daw inaakusahan daw si Sir ng sinasabing pagnakaw ng flash valve or flush valve sa inodoro daw.
May mga bagay na inakusa, walang masyadong clear kay sir kung ano ba talaga nangyaring investigasyon. Wala din siyang mga hawak or kopya ng mga papeles na binibigay sa kanya na ika nga daw, violation or whatsoever. So wala siyang pinanghahawakan. Wala din siyang masyadong alam dun sa nangyari. So hindi clear sa ating employee kung ano nangyari ba talaga. Ano nangyari? Bakit bigla akong tinanggal? Parang hindi clear po, ma'am. So ano po yung nakikita nyo na possible na nagiging problema po dito? Una-una po, papasok po muna dito yung sa sinasabi po ng management prerogative po, sir, no, meron pong karapatan itong si employer na magdisiplina ng mga empleyado niya kung sakasakali pong may mga allegation po ng paglabag sa kanila pong rules. However, yun pong management prerogative po na tinatawag natin, may limitation po ito. Hindi po maaari na magkaroon ng violation sa employees' rights. Papasok po dito yung due process natin of law. So, kailangan po masunod yung substantive and procedural due process. Yung pong sa substantive na tinatawag, dapat po may valid reason. Ang pangalawa naman po, yung sa procedural, notice requirement naman po. Yun nababanggit din po kanila Ma'am Kate na kung may notice to explain pa na natanggap. Kasi po, 2 notice rule po ang nire-require ng batas natin. Unang notice, ma-inform si sir ano po yung kanyang alleged violation and then mabigyan siya ng opportunity po na makakapag-explain. Yung pangalawang notice naman po, andoon po yung naging desisyon ng ating pong management, ano ang kanilang naging findings upon investigation. So yun po yung mga kinakailang masunod. Both po yun, substantive and procedural process po. Alright. Sige ma'am, for the case siguro ni sir, I think yung main habol niya siguro, ano ba sir yung main habol ninyo? Yung ano po sir, yung 13-month pay ko sana sir, tas yung natira ko pong sasawarin sana sir. Alright. Saka yung pagtanggal na rin sana sa akin sir. Okay. Tsaka yung abala po sir sana sa akin yung... Alright, so may mga iba kong concern. So ma'am, yan pong concern ni sir na sana din mapaabot sa kabilang kumpanya na pakiramdam talaga niya na siya ay nadehado sa kaso na to. So, ma'am, no, asahan namin no, yung magiging agaran action ninyo dito and as well as if there's a possible inspection kung may posibilidad din as well. Ang kanilang mga empleyado ba ay dehado ba din? Ganyan din ang klaseng ginagawa? May process ba or cycle na kapag di na nila trip or gusto ang mga tao ay parang iniipit at konti-konti na lang tinatanggal doon sa paraan na yun. So, ma'am, no, asahan namin kung magagawa ng paraan ng inyong opisina. Sir Carl, mabanggit ko lang po, nabanggit po kasi sa akin ng staff niyo on air na meron na pong nakapending po na request for assistance through the SENA program, sir. Iko-confirm ko lang po kung nakapag-file po ba siya ng, meron na po siyang request for assistance sa any DOLE office po natin. Okay. Meron ka bang any assistance sa DOLE? Nag-file ka na ba sa DOLE, sa SENA? Oo, Meron na po, Attorney Karen, meron na daw po. Okay. If, since ma'am meron, no, siguro ma-assume ninyo or if not, ma-endorse din namin sa opisina na yun para at least sila mag-mediate. Ang gusto lang naman namin, ma'am, of course, na mabakita din na talagang may nangyari dito kay sir. Tama ba? Okay po, sir. Pati po yung sa inspection po, i-note na din po natin yun. Alright. Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa pagtanggap po ng aming tawag ngayong araw. Okay po, sir. Thank you po. Alright. So, sir, okay ba sa iyo yung nangyari? Siguro we could follow up and call next itong si BPLD ng Quezon City. So sir, no, bringing up namin sa DOLE lahat, notices, kasi kung tutuusin mo dun sa ating labor code, kinakailangan talaga na dapat may sinusunod tayong proseso. Ano ba talaga ang tama? Para malaman ng ating mga manonood ngayong araw, ang pinag-uusapan, especially sa labor, kasi meron tayong mga amo na binabaliwala yon. Unang-una, meron dapat dinadaanan ng sinasabing first, second, third offense, then notice of termination or suspension, depending on the company naman. Pero dapat din clear sa ating empleyado kung ano talaga ang kanyang klaseng pagkakamali. Meron ba na nag-translate sa kanya kung hindi niya naintindihan from English na sir sa Tagalog, ito po, or if not given a copy in Filipino or Tagalog para mas maintindihan ni sir kung ano ba talaga ang kanyang pagkakamali. At posible, pwede siya makapag-appeal and makapagsabi ng kanyang side na ito po ang aking side hingil dito, tungkol dito. So sana po ganun na nangyari para sa ating mga nanonood, no?
So, ngayon naman kausapin na natin ngayon or makakausap natin sa kabilang linya itong Chief of Adjudication and Enforcement Division ng BPLD Quezon City, si Attorney Leo Lazo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw po, Sir Carl, at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Attorney, gusto ko lang matanong na also as well, itong Sunnymead Land Corporation, meron ba itong kaukulang permit? Yes, meron po itong kaukulang permit. Ang permit niya is a letter of commercial space. This is located po sa 150 Panay Avenue, South Triangle, if I'm not mistaken. So yung permit niya, this is valid until February 13, 2025. Alright. Sige sir, may concern lang kami na kung saan itong empleyado daw nila may mga inaakusa hindi ata sa pagsunod sa ating labor. So, is it a possibility on the end of BPLD na ma-call din ang attention ng kumpanya for that matter? Yes, this is possible. This is possible po, Sir Carl. Kaya po namin i-inspect muna to para makita yung mga compliances nga, and then we will let them answer for this complaint po. Alright. Sige sir, well, asahan namin yung maging agaran aksyon ninyo, especially dun sa inspection part, para malaman talaga namin kung sumusunod sila sa kaukulan na batas, kasi baka mamaya okay naman ang kanilang permit pero may mga ginagawa pala sila na patago na hindi tama. So sir, attorney, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag at pagbahagi ng inyong statement po sa programang ngayong araw. Maraming salamat po. Sige po. Thank you. More power po sa inyong programa. Alright. Ngayon naman siguro we'll just read itong statement ng ating kabilang panig. Ilang beses sinubukan ng bitag makipag-ugnayan sa Sunnymead Land Corporation hingil sa reklamo ni Jeffrey, subalit hindi na nila sinasagot ang aming mga text at tawag. So, para klaro lang sa ating mga nanonood, dito sa bitag ginagawa namin ng paraan na para makausap ang ating kabilang panig. Bakit? Para hindi naman sabihin sa side namin na one-sided. There's a lot of accusations towards dito sa mga ganitong klaseng programa na kung saan one-sided lang. We do our best to be balanced and fair para makausap ang kabilang panig at malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Well, sir, maraming salamat po sa paglapit dito sa aming programa. And sinabi naman ng DOLE also as well, they'll be inspecting also as well as BPLD. So, tuluyan namin tututukan ang inyong case at manghingi din kami ng update sa inyo at dun sa mga kaukulang ahensya na tinawagan natin ngayong araw. Alright? Alright. Maraming salamat. Sir. Alright. Salamat po, sir. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay Digiiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod. Dahil sa usok ng Yossi, magkapitbahay, nagtalo, naglabasan ng itak at kutsilyo, baril pinantakot dahil di pa nakontent. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. Pagcor, advocates for responsible gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. BNB Tagtulpo. BNB Tagtulpo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makatatulong.
Kung niloko ka, respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Sa iyo mo. Opo, sir. pinagsamantalahan, Mo nang paasahin, wag mong lokohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang Benditag Tulfo kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, di mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin. Madaling lapitan at takbuhan, hindi ka iiwanan. Magmamaba. Benditag Tulfo, tagapagtanggol ng Benditag Tulfo. ilalaban ka, di ka iiwan. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan, dala mo ay liwanag sa daan ng Benditag Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Benditag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Benditag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ng ugat ng problema, mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin, pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo, tutugisin ang mapang-abuso, malapit man o malayo, mga durobon putok sa bulo, dudurugin niya kayo, kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo, kabayat sakin sa gobyerno, ilalantag katingwalian nyo, titiyakin, hulog kayo kay Benditag Tulfo. Benditag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Benditag Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan, dala mo ay liwanag sa daan ng Benditag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan, dala mo ay liwanag sa daan ng Benditag Tulfo. Ben Tulfo. Ben Tulfo. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Benditag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Benditag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Do you have a gambling problem? Do you always feel the urge to bet and constantly return to win back what you lost? Do you spend more time and more money for gambling than intended? Do you often borrow money? Or even sell personal property to finance or pay gambling debts?
Do you feel guilty when you gamble and want to stop but can't? Do you hide gambling chips, gambling money, and gambling paraphernalia from your loved ones? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar, kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso, nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit, nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Ligaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Pingping's Lechon. Freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ang hashtag ibubitag mo ngayon naman sa susunod natin na sumbong dahil sa Yossi, magkapitbahay nagtalo, naglabasan ng itak at kutsilyo, baril, pinantakot dahil di pa daw nakontento. Kung kayo ay may bisyo ng paninigarilyo, siguraduhin nyo lang na hindi kayo nakakaperwisyo ng ibang tao. Wala naman problema mga boss kung kayo ay may bisyo, kunwari itong paninigarilyo, pero ilagay nyo sa tamang lugar ang ganitong klaseng estilo. Dahil kasi sa usok ng Yossi, kamuntik ng malagay sa alanganin ang buhay ng 34 years old na si Joseph. Nagalit daw kasi ang kanyang kapitbahay dahil sa usok ng kanyang sigarilyo na pupasok daw sa loob ng kanilang kapitbahay. Sa galit daw nitong kanyang kapitbahay, naglabas daw ito ng itak at siya ay inambahang tatagain. Di pa nakontento ang kanyang kapitbahay, naglabas din daw ng baril at siya ay tinakot na babarilin. Kaya naman para sa ibang detalye ng sumbong na ito, manorin. October 5, 9 pas ng gabi, naninigarilyo ako sa labas ng aming bahay. So, harap ng pintuan ng bahay. Sinita ako ng anak ni Rostom Gigantoka na yung usok daw pumapasok sa loob ng bahay nila. Hindi po kami nagkaunawaan sa nangyari. So, nagkaroon po ng sagutan. Ako naman po, dahil alam kong nakainom sila, pumasok po ako sa loob ng bahay, kumuha po ako ng pangdepensa sa aking sarili in case na kung anong gawin niya. Lumabas naman po itong tatay dahil sa sobrang galit niya po, bumalik siya sa kanilang bahay at kumuha ng baril. Yun po yung bit niya ng mga oras na yun na itinututok sa amin base sa camera. Sir Carl Tulfo at sa Bitag, sana po matulungan niyo po ako dito sa problema ko, sa banta sa akin, dito sa kapitbahay ko na abusado. Kung gusto ko bakit siya may labas-labas sa akin. The fact na naglalakad lang siya, parang casual lang, nakalaan mo ba din, parang anytime lang putukan ka na. Siguro tawagan si barangay, alamin ko ano yung background ng lalaki. Tawagan din natin yung PNP. Then siguro tawagan mo si spokesperson, Philippine Army. Check sa background kung meron ba siyang any history of being part of the army or what. Kasi baka mamaya ay siya ay kasama sa sinasabi ko survey. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Yan naman makakausap natin sa studio ng live itong si nagrereklamong Joseph Salas. Magandang araw sa iyo. Magandang araw din po. Alright, sir.
Matanong ko po sa inyo, no, balikan lang natin dun sa nangyari, sinasabi umano na pantutok ng baril. Ikwento nyo po, saan po nagsimula ito? Nag-umpisa po ito sa paninigarilyo ko po doon sa harapan ng aking pintuan. 1 meter lang po yung pagitan. Ang sabi po kasi nila, yung usok daw po ng sigarilyo ko is umaabot doon sa kanila na halos 12 meters naman po yung layo. So yung bahay dyan, parang siyang parang dikit-dikit, yes tama po, ba? Yes po. So siguro kapag nag-yosi ka, naaamoy ng kapitbahay. Yes po. Alright. Tapos doon naman sa parte ng usok na pupunta doon sa kapitbahay mo, pumunta ba yung kapitbahay mo para kausapin ka? Bago po yung nangyari po ng konfrontasyon namin nung gabi na yun, pumunta naman po yung asawa nung Liza sa akin. Pinakiusapan po ako na kung po pwede, adjust ako ng konti. Kasi noong time po na yun... Anong adjust ng konti? Nandun po kasi ako sa may bintana nung pink na bahay. So yun po kasi, yung kapitbahay ko, dikit lang po kami ng bahay. Kumbaga lumayo ka ng konti. Lumayo po ako. Dito ako sa may hagdana. Maayos naman ang pakikipag-usap? Yes po. Yes, maayos naman ang usapan. Ngayon, ang sabi ko po sa kanya, give and take na lang din po tayo kasi bagong panganak din po ako na bata. So yung volume din ng speaker nyo, pahinaan na lang din po konti. Di maayos naman po yung usapan namin. Tapos nung time nga po na yun, nung October 5, naninigarilyo po ako dun sa may hagdan na po ng harapan na po mismo ng bahay kasi sabi po adjust. Bigla po akong may narinig na hindi ko po masabi na may bumagsak. Ngayon po, kasi nakapatay na po yung mga ilaw dun sa amin nung time na yun, yung dun sa may kapilya na lang po yung bukas, sinilip ko po kung sino. Nung sinilip ko po, hindi ko po maaninag kung babae o lalaki, bigla pong nagsalita na sa akin na titingin-tingin ka pa, tusukin ko yung mata mo eh. Kaya po napasagot ako na ano po bang problema, ang usapan po, adjust na ako, andito na ako. Doon na po yung andami na pong sinabi. Sino yung nagsasabi ng ganong klase mga salita? Nakita mo ba ang pagmumukha niya? Yes po, nakita ko na. Sino siya? Si Liza Gigantoka. Yung anak po nung nanutok sa. Anak ng nanutok, yung nagsabi ng tingin-tingin ka pa. So parang nag-aangas-angasan yung anak. Yes po. Ngayon naman, ano nangyari dun sa mga susunod? Yun po, sinabihan na po akong adik, palibas daw, adik daw po ako. Anong naging sagot mo dun sa kabila? Sabi ko lang po, o sige, kung ganyan ang sinabi mo sa akin, bukas sa barangay tayo mag-usap. Dahil po dun, may sumugod na sa akin yung anak niya, na John Paul. Nasa influence po sila ng alak, ako naman po hindi naman po ako umiinom. Yosi lang po sa akin, andun ako sa harapan ng bahay, sumusugod sila. Kumuha po ako ng depensa ko, pero hindi ko po sila sinugod. Anong kinuha mong pandepensa? Kumuha lang pa ako ng panghiwa lang namin ng sibuyas. Ganun. So, kutsilyo? Kutsilyo. Alright, okay. For defense lang po sa akin. Ngayon... Ano ba nakita mo doon sa kabilang panig na posibleng gawin sa'yo? Bakit ka kumuha ng kutsilyo? Kasi po, sir, kung kakausapin po nila ako, mahinahon. Tumatakbo po sa akin yung anak na galit na galit. Diretso mo na akong sagutin. Ang tinatanong ko, anong posibleng panganib na pinangahawakan ng kabila kaya ka napabunot ng sinasabing kutsilyo? Yun ang gusto kong tanungin. Sugod lang po sa akin, sir. Tapos anong pinangahawakan? Manununtok? Sasapakin ka lang? Or may pinangahawakan nila? Hindi ko po masabi kung susuntukin ako kasi nagtuturo po eh. Nagtuturo po sila. Anong tinuturo? Nagyayabang-yabang ka dito. Ganun ang pagkakasabi. Nagyayabang-yabang. Pero puro salita lang kasi nakikita ko. I don't really see a threat sa ngayon. Ano ba naging possible threat? Doon sa... Kasi nung pag-uwi na po, pagbalik niya, doon na po yung naglabasan niya yung gamit nila. Ako naman po, hindi naman po ako lumapit sa kanila. This was after ng kutsilyo? Yes po. So nauna yung kutsilyo bago siya bumunot ng kung anong-anong gamit. Sino naman may hawak ng itak? Siya rin po. So sino nauna ng pagkuha ng sinasabing matalas na bagay? Doon lang po ako sa pintuan ko, sir. No. Answer me straight. Yes po. Sino ang nauna na kumuha ng isang matalas na bagay? Ikaw o siya? Ako muna, sir. Okay. So inaamin mo na ikaw na una nagpakita ng sinasabing kutsilyo.
Tama Pero ba? hindi ko naman po tinutok sa kanila. Hindi, kahit naman hindi mo itutok, hawak-hawak mo lang. Bakit? Tinutok ba niya yung sinasabing baril ka agad sa'yo? Yes po. Okay? Gusto ko lang muna kasi alamin kung ano nangyari, ano naging posibleng rason, bakit siya bumunot ng baril. Alright? So, ngayon, bumunot ka ng kutsilyo, kumuha siya ng itak. Paano na naman napunta dun sa punto na nagkakaroon na ng sinasabing baril na hawak-hawak niya? Doon sa baril, sir, wala akong idea doon sa baril. Kung hindi lang dahil doon sa hiningi kong footage doon sa kapitbahay na... wala ka alam na naglilibot-libot na siya na may baril? Wala, sir. Sino yung may pinasa kang video sa amin eh? Sino nakakita nun? Late mo na na-realize? Na-late ko na po na-realize. Parang nasa loob ka, tapos hawak-hawak niya yung baril para nag-iisip kung pupunta siya doon sa loob or what na itutok sa'yo. Tama ba? Yes po, parang gano'n siguro yung... So, nung moment na yon hindi mo na-realize na may ganito. Yes Late po. mo nang nakita dahil sa CCTV. Yes po. Yung time kasi po na nagkakaroon po ng sagutan na yan, nasa loob na po ako ng bahay. Ang nandyan po sa labas, yung misis ko po tapos yung may baby kasi pinapasok na po ako sa loob. Okay. Sino naman yung naging aggressive dun sa parte ng pagkikipag-usap? Ikaw o yung kabilang panig? Kabilang panig, sir. So yung kabilang panig, nilalait-lait ka na, yung anak parang init na init sa'yo. So of course, parang respond ka lang isa a way na medyo galit din. Tama ba? Ganun na po. Okay. So dahil naparespond ka ng ganun, siguro in your defense, dahil parang marami nang may mainit sa'yo, kumuha ka ng pangbagay na could possibly defend you if kung sakasakali na may lumapit sa'yo at gumawa ng isang hindi maganda na bagay. And then doon naman sa parte, kumuha din siya ng kanyang matalas. Which is itong isa. Pero Pakita nga ito, pa, sige, pakita natin dito? yung video dito. Ito yung kinuha na yung itak. Tama ba? Itak ba yung hawak niya? Baril. Baril. Pinipigilan. Asawa baril. niya ba yan? Yes po. So pinipigilan na siya ng pamilya niya. Yan, hindi mo nakita yan? Hindi po. Bakit di mo nakita? Nasaan ka? Andun na po ako sa loob. Tapos ang nagkonfrontasyon po niyan, yung asawa ko Ito na yung asawa mo tong nakapink. Hindi po, nandun po sa loob. So asawa ng kabilang banig yan? Yes po. Ngayon naman, may nakitang video, I think paki-flash na lang. Baril ba yun o itak? May pinapakita kanina na itong jersey na ka-black may hawak din na patalim. So mukhang wala. Baril din. So baril lang lahat ang hawak niya? Yung una niya pong nilabas, may itak po siya dyan. Okay. Pakikita na nga natin yung video na may itak siya parang hawak. Kung hindi ako nagkakamali. Yan. So una, naglabas siya ng itak. Yes po. Pagkatapos nun, bumalik siya ulit, may hawak-hawak ng baril. Ito inawat siya ng sinasabing asawa. Yes po. Tama? Alright. So inaalam lang natin lahat ng detalye. Ikaw kumuha ng self-defense, pero siya yung talagang bumunot ng baril. Yes, at mukhang desidido talaga na puntahan ka. Yes, alright. We'll be calling itong makakausap na natin sa kabilang linya, itong barangay sa Uyo, Quezon City, yung admin. Magandang umaga sa inyo, Reggie Dalisay. Yes sir, good morning din po sa inyong programa ngayong umagang ito. Alright. Sir, matanong ko lang ano po yung nangyari dito sa kabilang panig na kung saan ito daw Rostom Gigantoka Jr. inireklamo dahil daw sa umano na panunutok ng baril? Opo, no. Ang complainant po dito sa barangay ay si Joseph Salas po na taga-Lagitan po at ang kanya pong nireklamo ay si Rostom Gigantoka Jr. din po na kapitbahay po niya. Alright. Allegedly po, ang reklamo ni Joseph ay tinutukan daw po siya ng baril at pinagbantaan po. Alright. Ng kanyang buhay. Ngayon po, dumunog po siya rito sa barangay para po magsampa ng reklamo at yun naman po ay naiproseso natin, sir, dito po sa barangay. Alright, sir. Actually, Diretso na po tayo. Ano po yung po naging proseso ng inyong tanggapan? Ano po ang nahanap ninyo? Ano po yung findings? Opo. Nagkaroon po ng tatlong set ng pag-uusap o ng hearing po dito sa Lupon Tagapamayapan noong October 13, October 20 at ang huli nga po itong October 27. At ayun nga po, sa panig po ni Rostom o ng respondent, ang allegedly, ang sabi niya po, ang itinutok na ay hindi tunay na baril, kundi laruang baril lang daw po iyon. Bilang part nga ng kanyang pananakot nga daw din kay Joseph. Dahil kung uugatin po natin yung usapin no sir, ay itong si Joseph ay inireklamo naman nung anak ni Rostom sa kaso nga ng nuisance dahil po nahulihan nila doon sa tapat ng kanilang bahay na naninigarilyo po. Dahil yung mga bata na doon sa bahay ay may mga sakit daw po sa baga, kaya bawal po silang makaamoy ng usok ng sigarilyo. Alright, sige That sir. was October 5, sir. Opo. Okay, sige. Gawin ko lang sir, sandali lang no sir. Gusto ko lang balikan, if pwede ba i-flash
yung video ng baril, and then gusto ko makita yung picture ng baril na pinakita ng ating barangay na sinurrender daw na laruan. Pakikita nga, paki-flash nga ngayon sa ating screen. Sige Yung, sir, papakita ko. Yes, nandito kasi sa amin, no, admin, yung kung saan meron daw baril. Pakikita nga yung isang video, yung may inaawat ng asawa. Pakikita nga, please. Alright. Alright. Okay. So, laruan lang daw itong sinasabing baril na to. Tama ba, admin? Opo, yung ipinresent po sa amin ni Rustom o dito sa Lupon Tagapamayapa nung sila po ay nag-uusap na at nag-hearing ay laruan lang po daw ang kanyang naipakita. Pero sir, di ba dapat na kahit man yan ay laruan that could still pose as possible grave threat? Di ba po ba? Sir, ang kanya kasing sinampang kaso po dito sa atin na alleged threat and unjust vexation po. Yes, what I'm saying lang sir is kahit man yan ay laruan na baril, whatsoever it is, dapat po ito ay tutuluyan po ng ating kaso. Tama po ba? Sir, opo, maaaring ganun po ang maging pero dahil po siya itumunog sa barangay, sir, at ang naging assistance po natin ay, yun nga, magkaroon po ng hearing. Wala naman po sir nga problema. Yes. Wala naman po sir problema. Ang akin lang sinasabi ko lang po na possible yun. Kasi kahit man may baril or hindi, I think it should have been 100% should be also referred to the police. Pero ako'y nagpapasalamat po sa inyong tanggapan, sir, na also as well na nagawa ninyo yung trabaho para mapatawag ang kabilang panig at mabigyan kami ng additional na information na kung ano ba talaga ang nangyari at ano ba yung baril, totoo ba o peke. So, sir, actually yes. sa last po, no, ang naging recommendation naman po sa final hearing nila kahapon, 27, ay for issuance na po ito ng certificate to file action. Alright. Ibig sabihin po, sir, itong si Sir Joseph, once na ma-receive niya po ang CFA, ay maaari niya na pong iakyat ang kaso sa mas mataas, is either sa fiscal po, doon niya po ito ipa-file para po mas makuha niya po yung hustisya na sinas. Kasi dito po sa katarungan pang barangay natin yung KP Law, ito po ay mamamagitan po ang barangay as much as possible po mapagkaayos po ang dalawang panig. Pero dahil hindi po sila nagkaayos hanggang kahapon po sa kanilang final hearing, ang recommendation po is certificate to file action, sir. Alright, just to be clear, no, admin, tama po ba na dun sa inyong ginawang pag-hearing, nalaman nyo lahat ng impormasyon, and in the end, dahil hindi nagkasundo, binigyan nyo po ng sinasabing certificate to file action. Tama po ba? Hindi pa po na-issuehan, sir. Recommendation pa lang po ito to certificate to okay. file action. Alright. Kasi, sir, baka po kasi may another recommendation pa dahil may final hearing pa rin po ito. May final hearing pa para sa paghaharap din po kay Kap. Maaaring din po pag-usapan pa rin itong dalawang to. Pero kung hindi pa rin po talaga ito magkasundo, ay ayun na. That's the time na ibigay na po yung certificate to file action. Alright, sige po admin, asahan namin yung maging agaran aksyon ninyo dito. So kung sakali na if all ends na talagang kailangan bigyan ng sinasabing CFA, then mas maganda para mas mapadali po ang kanyang pag-file ng case sa police. Alright, yes, sir? Po, sir? Yes po. Alright. Thank you po. Sige po sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you rin po. Thank you po. Alright. Ngayon naman, next na makakausap natin sa kabilang linya si Police Captain Harry Basila, Chief Station Investigation, Detection and Management Unit, Talipapa Police Station ng Quezon City. Magandang umaga po sa inyo. Sir, good morning po, Sir Ben, Sir Carl at Ma'am Kate. At sa lahat ng nanonood po ng Bitag. Alright. Captain, no, may gusto lang kami na ilapit na kung saan merong itong Rostom daw na gigantoka na kung saan ay nanutok daw ng sinasabing baril. And then napag-alaman namin dito sa barangay daw na ito ay laruan. So, sir, kasi merong side dito na kung saan I think it's more of away kapitbahay dahil dito sa Yossi na kung saan ito si sir na lumapit sa amin, nag-Yossi. Ngayon naman napakuha si sir na kabilang panig ng patalim dahil daw sa kanyang pagdepensa sa kanyang sarili. Ngayon naman itong kabila kumuha ng itak at biglang nagpalit at kumuha ng laruan na baril para nagpo-post ng threat. So, sir, ano po yung nakikita niyo dito? Possible ba na masampahan ng grave threat dahil dito sa sinasabi na pag-post as a threat na kunwari, totoong baril ang hawak niya? Kasi whether or not nalaruan yan, hindi naman natin alam from the get-go. So, Captain, ano po inyong maging recommendation dito? Well, sir, sa aking assessment,
Bali, noong October kasi 22, 2024, itong si complainant, si Joseph Salas, pumunta sa aming tanggapan at kinausap ko rin siya regarding that. Yun nga ang aking tugon. If ever na hindi sila magkaayos sa barangay, punta sila sa aking opisina para tulungan siya mag-file for direct file. Okay, Captain. Naintindihan ko naman yun. Pero diretso na tayo, sir, sa magiging solusyon. Possible ba na ma-filean ng kaso itong kabilang panig? Dahil doon pa lang sa barangay, sir, kung hindi kayo informed na mukhang hindi na nagkakasundo ang dalawang panig doon sa pangyayari. Ang para sa akin lang kasi, sir, ayoko lang na someone would pose as if meron silang baril at panunutok dito sa kabilang panig. Di ba po ba? Opo. So ano po magagawa ng inyong tanggapan ngayon? Possible ba na makapag-recommend kayo na pag-file ng case dito laban sa kabilang panig once the barangay hearings have been settled with and meron na siyang sinasabing CFA? Yes po. Pag meron po CFA with yung mga attachment po, punta po ang complaint natin sa aming tanggapan, kukunan po namin siya ng sinumpang salaysay, pati yung kasi kukunin namin ng sinumpang salaysay yung owner ng CCTV. Alright, sige sir, that's part of your investigation. Siguro diretso na tayo dun sa part also as well. Kung magagawa ba ng inyong police na matigdan also yung lugar, ma-seize or makuha yung sinasabing barrel through the barangay. Sa alam ko ay na-surrender na din sa barangay. So possible ba na makapagbaba kayo ng mga tao doon? Just to do some additional investigation doon sa sinasabing usapan na meron talagang panunutong ng baril. Para lang kung may additional information kayo makakuha, sir. Pwede ako, sir. Bali mag-request po tayo for firearms verification po. If ever na nag-positive po siya sa registered owner, pwede natin pa-revoke yung kanyang license. If ever naman negative, pwede naman natin siya kasuhan for ang grave threat or yung under ng violation of RA 10591 po. Alright. Sige sir, well asahan namin for your part na talagang tumulong dun sa sinasabing pag-file ng case kasi hindi ko talaga nagugustuhan na kahit man yan ay isang laruan na baril, dapat talaga na yan ay managot ang isang tao kasi at that time na talagang nanutok siya, wala naman pagkakaalam yung kabilang panig na ito ay laruan. Tama po ba? Opo, kasi under po ng imitation ng firearms pag ginamit po sa krimen, it is considered as a real firearm po. Yes, correct. Ng RA 10591 po. Yes, tama sir. So para sa akin, I hope that we all treat this as a grave and real situation na kung saan kahit man laruan yan, it should be treated as if na talagang totoong klaseng krimen ang ginawa dyan. So sir, asahan namin yung maging agaran aksyon ninyo dito sa pag-assist as well dun sa pag-file ng case laban sa kabilang panig. And sana makapaggawa kayo ng inspection kasi baka mamaya itong si sir ay merong tinatagong baril na hindi natin alam at sinasabi na laro-laruan at baka totoo ito. So sir, sana magkaroon ng sinasabing verification ang inyong kampo dito. Magagawa ba ng inyong tanggapan yan? Opo sir, hinihintay lang namin po siya maybe tomorrow kung meron siya nagbigay na po ang barangay po sa kanya ng certificate of legal action. Punta po si complainant po sa aming tanggapan at kami na po ang bahala po. Tutulungan po namin siya, assist namin siya para mag-direct filing po. Alright. Mag-request po tayo ng firearms verification. Alright. Sige po, Captain, at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, sir. Alright. Ngayon naman, merong statement ang ating LTAP or itong License to Own and Possess Firearms at Philippine Army. Ang dahilan din sa pag-contact namin sa Philippine Army dahil na pagkakalaman or meron daw impormasyon na meron daw siyang connection dito. Ngayon naman nakipagtulungan ng bitag sa tanggapan ng PNP Civil Security Group Firearms and Explosive Office. Ayon sa kanila, walang license to own and possess firearms si Mr. Rostom Gigantoka Jr. Hindi rin ito lisensyado o rehistradong gun owner. Samantala, upang makasigurado ay itinawag din ng bitag ang kaso na ito sa Philippine Army. Ayon sa kanilang tagapagsalita, walang kahit anong record sa kanila si Mr. Rostom Gigantoka Jr. Ibig sabihin ay hindi nila miyembro itong si Gigantoka. So, ang masasabi ko na lang dito sa inireklamo na Mr. Rostom na sana naman
na hindi mo na lang itinutok ang sinasabing baril dito sa kabilang panig. Wala kaming pakialam kung yan ay laruan. Dahil yan pa rin ay posible maging totoong krimen pa rin dun sa pagtutok ng baril. Bakit? Dahil at that time, may alam ba kung sino ba talaga yung may hawak ng baril na yan na ito ba ay laruan? Ito ba ay totoo? Hindi natin malalaman on the spot itself, bagkos pagkatapos na ng pangyayari. May nangyari na. That's the number one question we have here. So, tawagan na natin ngayon si Attorney Batas Mauricio Bitag, resident lawyer natin ngayon, just to give his final advice and words and take dito sa ating case. So, magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan nating narito pa rin sa pagbitag mo ni Ben Tulfo. Yes, sir. Mukhang ang magiging issue po dyan ay yung yung depensa ko sakasakali na hindi naman tunay na baril. Ginoong Carl Tulfo. Yes. Na ito'y laro-laro ang baril. Pero alam po ninyo, tama po yung ating nakapanayam kanina. Kasi tama po kayo sa pananaw na hindi naman alam nung natutukan na nung panahong itinutok ito, hindi pala naman totoong baril, kundi laro ang baril lamang. Tama. So papasok pa rin po siya sa pinakamababang krimen. Meron pa rin pong krimen, may kasalanan pa rin po sa ilalim ng binagong Kodigo Penal ng Pilipinas. Yung pong nanutok ng di umano ay toy gun o laro ang baril. Ano po yun? Ang pinakabababa po dyan, grave threats. Grave threats. Dahil yung pong pagtututok ng baril, ibig sabihin po niyan, kaya yan ay laruan o tunay, ang layunin po niyan takutin yung taong tinutukan. At dahil po dyan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayang narito, sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, nako po, at the very least, ang sinasabi ko, ang pinakamaliit na krimen dito, pananakot, grave threats, at kung makahanapan pa po ng ibang katotohanan ng halimbawa, sa kabila nung laruan yung baril pero may mga bala pa siyang nakuha sa kanya, may bibigat pa po lalo ang kaso. Ginoong Carl Tulfo. Yes. Actually, no, attorney, yung pinasabi ko din sa police, yung sa captain din ng sinasabing police station, na maganda sana na magkaroon ng verification ng police na mismo mag-i-inspect doon sa kinatitirhan nitong kabilang panig para ma-check kung talaga bang meron ba itong baril. Baka mamaya ay kinuha lang ang baril ng kanyang anak na laro-laruan at ipinakita sa barangay. Ito yung baril na ginamit ko, laruan lang yan. Pero sa katotohanan na meron talaga siyang nakatago doon. Posible yun, attorney, di ba? Opo, posible po yun. At alam po ninyo, binabanggit yung yan, po pwede pong maging batayan ng ating mga otoridad, law enforcement authority, and maybe yung pong Philippine National Police na humingi ng search warrant. Search warrant, Tama. Ginoong Carl Tulfo. Kasi po, kaya po pwedeng humingi ng search warrant kasi ang mga pagpapahayag po ng ating mga testigo dito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo at ang kasalukuyang tayo ng batas, kahit na po yung binabanggit kanina na Republic Act 10591, pati nga po yung tinatawag nilang imitation firearm, may parusang itinatakda ang ating mga batas. So, para lang po matiyak kung yan ba imitation firearm, yan po ba ay genuine firearm. Ang remedyo po dyan ng Philippine National Police, lalo na't may kampanya sila laban sa mga loose firearms, humingi po ng search warrant doon sa hukuman na nakakasakop dyan po sa lugar at gagamitin lahat ng ebidensya na naiharap sa ipabitag mo ni Ben Tulfo upang makakuha ng permiso na pasukin ang bahay at halughugin ang bahay na yan. Ginoong Carl Tulfo. Yes. So, attorney, very much clear na kailangan talaga magkaroon ng verification on the part of the police as well para masiguro lang talaga na wala talagang anong kinalaman na kahit anong baril, whether totoo or hindi, dito sa kaso na to. So, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at katulad po ng dati, karangalan ni Batas Mauricio makasama sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, lalo na ngayon na pinangangasiwangan ni Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Ngayon naman, habang nagkaroon ng paghaharap si Joseph Salas at Rostom Gigantoka Jr. sa barangay sa Uyo, Quezon City, sinubukan ng Bitag na kausapin itong kabilang panig na inireklamo si Rostom.
para makuha ang panig nito. Subalit tumanggi itong makipag-usap sa bitag. Sinubukan din namin ng aming staff na mag-iwan ng sinasabing mensahe kay Rostom sa Facebook nito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong sagot. So para sa amin naman, we give as much way or leeway we can para makausap ang kabilang panig, para makabigay ng kanilang sinasabing statement dito sa ating programa. So sir, no? Anong sa tingin niyo sa nangyaring ngayong araw? Okay na ba kayo na kahit papano na nakita niyo ang posible magiging susunod na hakbang ng ating mga kapulisan at pag-file ng case laban dito sa kabilang panig? So bali, lumuwag na rin po yung pakiramdam ko dun sa narinig ko po sa mga nakausap natin. Pero Joseph, bilang paalala din, no, Sir Carl and Dean, ayaw ko lang palusutin yung issue ng paninigarilyo. Kung yun yung naging punot dulo nung conflict mo dito sa taong to, wag mong anuhin masamain. Pero ang malaking issue dito yung paggamit ng maril, tsaka yung itak, bawal talaga yon. Pero huwag natin kalimutan na ilugar mo din yung paninigarilyo mo. Saka yung pag-uudyok din, Kasi kanina tinatanong namin kung para saan yung kutsilyo. Diba? Alam natin self-defense yan. Pero kasi baka yan yung nag-trigger na magdala ng mas malaking blade or itak ito. Kasi baka mamaya dun sa parte ng paglabas mo, kasi tinatanong kita kanina sa ating investigasyon nung bago natin tinawagan ng ibang mga ahensya, na kung saan ikaw ang unang nagpakita ng sinasabing patalas. No? Ang para sa akin naman, sa susunod, huwag mong gagawin yon. Kung sakali nakikita ka na patakbo na towards you, mabilisan ka kumuha ng something in your defense. Huwag yung ipapakita mo na una ka na parang nakatayo ka na doon, biglang mamaya gaganon-ganon ka na hindi maganda. Hindi naman po ganun yung nangyari, sir, talaga. Pagpasok niya, pagtakbo niya po sa akin, yun lang po rin yung pagpasok ko sa loob. Kasi kausap ko po yung asawang babae. Yung pagtakbo po ng kapatid. Alright, whatever it is, no, ang susunod na sasabihin ko, no, kasi yung nagiging root cause or yung pinaka dahilan ng problema, ang inyong paninigarilyo. Kung kinakailangan lumabas ka sa compound ninyo, doon ka sa may kalsada, doon ka sa may medyo malayo, manigarilyo, then so be it. Kasi of course, kailangan din natin sabihin na yung usapin sa bisyo. Alright? Yun lang. Mag-iingat ka lang sa susunod. Alright? Yes po, sir. Alright. At maraming salamat sa inyo, sir. Thank you rin po. Thank you sa inyo, Sir Carl, kay Sir Ben Tulpo, at sana at matulungan at masolusyonan po itong Alright. Mag-iingat ka na sa susunod. Okay? At dyan tayo nagtatapos ngayon. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ibabitag mo. Susunod. Mga empleyado, pinagpahinga ng kumpanya, pangakong makakabalik ng trabaho, napako, pinaasa lang daw sila. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulpo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ang hashtag ibabitag mo. Ngayon naman sa huli nating sumbong, mga empleyado pinagpahinga ng kumpanya. Pangako makakabalik ng trabaho na pako. Pinaasa lang daw sila. Gusto ko lang magbigay ng mensahe para sa mga kumpanyang madalas inireklamo sa aming tanggapan.
Mga boss, wala naman problema kung ang inyong kumpanya ay nalulugi na. Pero sana ipaintindi nyo ng maayos sa mga empleyado ninyo na kailangan nyong magbawas ng tao. Idaan nyo sa tamang proseso ng pagre-retrench or downsize. Hindi yung patitigilan nyo muna sila sa trabaho, pansamantala pangakuan nyo ng kung ano-ano, pero sa huli, papaasahin nyo lang sila. Ganito po ang reklamo na inilapit sa amin ng 5 production staff ng isang factory sa Quezon City. Ayon sa kanila, 5 buwan na raw silang walang trabaho dahil pinagpahinga raw sila ng kanilang kumpanya. Ang mga empleyado tila nasosobrahan na raw sa pahinga. Dahil ang pangako ng kumpanya na makakabalik daw sila sa trabaho. Pero yung pangako na to, napako na. Kaya naman yun, para sa ibang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Kami po ay production staff sa Cosmolab Company. Okay naman po yung trabaho namin doon. Maliban lang po doon sa wala po kaming benefits. Which is yun po yung pinaka matagal na namin gustong magkaroon. Nag-submit naman po kami ng mga requirements. Hanggang doon lang po yun pero wala pa rin kaming benefits. May 15 ang last pasok po namin. Pero habang nasa trabaho po kami noon, ang sabi sa amin kasi na since nung Christmas party po namin, nagsabi na yung boss namin na lilipat po yung company namin. Magkakaroon ng sariling plantation po. Doon kami nag-stick to one po na umaasa na tuloy-tuloy yung pasok namin. Wala pong memo na sinasabi sa amin kung hanggang doon lang yung pasok namin, may 15 na yon. Ang sabi lang po sa amin is maglilipat po kami ng bagong planta. Maibigay po nila yung karapatan namin bilang empleyado kasi since na matagal naman po kami doon. Clarification kung may makukuha pa kayo, and another thing is if ever naman na siyempre matagal yung proseso pagdating nyo sa kumpanya, we'll see what we can do if the local government can offer livelihood programs sa inyo. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Para po sa reklamong ito ay makakausap natin ngayon ng live sa ating studio ang mga nagre-reklamong sina Mary Grace, Amelia, Eileen, Maria Teresa at Annalisa. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Opo. Kayo po ay mga production staff, tama po? Yes po. Sa anong kumpanya po? Cosmolab po. Pag sinabing Cosmolab, ano po ang ginagawa nyo dyan? Cosmetics. Cosmetic po. Yes. Saan po ano yung pinaka-factory po ba yan? Opisina? Saan po makikita? Dito lang din po sa Quezon City? Yes okay. Kayo po ay napakatagal na. 6 years na po. Tama po ba ako? Yes po. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo biglang parang may bad news na binigay sa inyo yung company ninyo? Wala po silang sinabi kasi since nung Christmas party namin, ang sabi nila is maglilipat kami ng planta. Sa amin na planta na yun. Parang relocation lang? Relocation okay. Na pagmamayari na po ng boss namin. Tas, kasi nangupahan lang po kami dyan eh. Ang nangyayari, yun po ang sinabi nila. So, kaya wala kaming pasok kasi yun na po yung sinabi sa amin eh. Pero sabi, tatawagan na lang kami pag may gawa. Tapos after nun, kasi pinakamatagal namin is 1 month. Yung pinakamatagal na minsan, di ba, yung factory minsan matumal. Na ano kami doon hanggang sa, ba't ang tagal? So naintindihan namin yun ng 3 months kasi maglilipat nga po kami ng bagong planta. Hanggang sa, ayun, wala na kaming communication sa kanila kasi naka-block na kami sa Facebook ng boss namin. So yun po ang pinaka-paalam sa inyo. Wala mo nang papasok, lilipat tayo ng factory. Yes po. Saan daw po lilipat? Diyan sa may Balintawak. Balintawak po. Balintawak, medyo hindi naman akala ko probinsya ang lilipatan. So from Quezon City, saan sa banda sa Quezon Banawi City? po. Banawi, mapupunta sa Balintawak. Pero gaano po kayo katagal naghintay? Sige ma'am, pakihawak po yung mic para di tayo mahirapan. May 15 po yung last na pasok po namin. Tapos sabi daw po, mag-antay daw po kami ng 3 months po. By September or October po. Babalik na? Opo. Pero dumating ang September, dumating ang October, pinabalik po ba kayo? Hindi po, wala po. Walang kahit anong explanation? Wala po ma'am. Ang sabi lang po, mag-antay lang daw po kami. Balik ko kontakin daw po kami nila pag pagpapasok daw po kami ulit. Ano pong naramdaman nyo na hanggang ngayon wala pa rin tawag o hindi pa rin kayo nakakapagtrabaho? Wala po. Hanggang ngayon po, maasa po kami. Wala pa rin po kaming trabaho po sa ngayon po. Kamusta kayo? Nakahanap na ba kayo ng panibago or wala pa po? Wala pa rin. So talagang kumbaga floating kayo, nag-aabang talaga kayo sa tawag. Yes po.
Pero, ma'am, sabi nyo kanina, blinak pa kayo eh. Blinak po kami ng amo po namin po. Bakit kayo blinak? Yun ang hindi namin maintindihan. Bakit nila ginawa yung gano'n? Kasi para at least sana na makipag-communicate sana kami sa kanila, itatanong kung bakit gano'n katagal. Wala eh, naka-block na po kami, kaya wala kaming contact sa kanila. So ngayon, hanggang ngayon, wala pa ring explanation kung bakit hindi kayo bumabalik pa sa trabaho. Regular po ba yung 6 years nyo? Masasabi niyo pong regular employee kayo or sa akin on-call po, lang opo. kayo? Okay. Talagang araw-araw din ang pasok. Minsan yung walang pasok, pero parang yun na po talaga ay Hindi kayo nakasanayan na namin. nahihinto. Yes po. Okay. So, ngayon i-klaro ko na hanggang ngayon walang explanation kung anong status nyo, may aasahan pa ba kayo kasi mag-holiday, magpapasko, magbabagong taon. Ang hirap naman ng walang trabaho. Kaya nga po. Wala po bang ibang tao sa company na pwedeng tawagan bukod dun sa boss? HR, admin, manager? Pero kung matanong ko lang blinak kayo, pero ako kasi napapaisip bakit naman gagawin nilang i-block yan? Kayo ba, be honest lang, kayo ba nakipag-away sa may-ari? May nasabi kayong hindi maganda, kaya siguro ayaw ma-stress ng may-ari, blinak na, may ganun po ba? Wala naman. So kumbaga out of nowhere or walang rason, bigla na lang kayong... Siguro, yung nakikita ko na nangyari dito is more of nagpa-follow up lang sila na, ma'am, sir, kamusta po? May mapapasukan na ba kami? Ganyan-ganyan. Posible ba na gano'n na nangyari? Wala pong ganong nangyari. Kasi, So kahit ni isang beses hindi man kayo nag-message at nagtanong at nag-follow up? yung mga boss namin sa loob po ng planta, nagtatanong kami sa kanila. So, ang sinabi na yung isa doon si Ma'am, yung QC namin, sabi, baka gusto nyo, lilipat na lang kung gusto nyo sa probinsya, Pampanga po, which is yung Royal Club nila ngayon na bagong tayo. Ibang trabaho to? Ibang trabaho Hotel po po yun. siya. Hotel po yun eh. Yun ang ino-offer sa inyo? Yung boss lang namin sa loob. Pero yung mga boss namin talaga na So talagang parang boss, walang... kawang gawa na lang na, sige, kunin ko na lang kayo dito sa kumpanya ko sa Pampanga. Pero of course, para sa inyo, medyo malayo-layo din. So okay. Pero wala pong offer, wala pong ganun. Hindi official yung offer. Kumbaga. Parang nabanggit lang. Alright, okay. Okay. Kung sakali po. Ganun po. Okay. So, ngayon naman siguro, basahin lang natin mabilisan itong sinasabi ng kabilang panig or respondent. So, nakausap ng Bitag Operations Manager ng Cosmo Lab Philippines Company. Ayon sa kanila, bago raw magsara ang kanilang planta, ay inalok daw nila ang kanilang mga empleyado na ilipat muna sa kanilang hotel and resort business, pero wala raw naging interesado dito. Tungkol naman daw sa ipinapagawa nilang planta, hindi raw ito natuloy dahil naloko raw sila ng kontraktor nito. Handa naman daw nilang bayaran ng mga demands o separation pay ng mga empleyado. Sa ngayon ay ongoing sila sa pag-check ng mga records ng kanilang mga empleyado. Well, ganito lang magiging sagot ko dun sa naging sagot ng kumpanya na itong si Cosmo Lab. Dapat nung una pa lang, naging fair and transparent na itong kumpanya dun sa kanilang mga tao na sinabihan na, mga ma'am sir, nagkaroon po tayo ng problema dun sa pagpapatayo ng kumpanya. Hindi na po kakayanin ng kumpanya na suportahan kayo, nabigyan kayo ng trabaho. So, the best way na pwede magawa ng aming kumpanya ay bigyan na lang po kayo ng inyong mga separation pay, mga inyong mga benefits, depending on what it says dun sa contract. So sana kung ganun, naging clear and transparent, I don't think lalapit kayo dito sa amin today kasi tanggap nyo naman siguro na nagkaroon ng problema yung kumpanya, kaya kayo nawala. Well, may pinag-uusapan na rights dyan, which is aalamin natin dito sa ating DOLE NCR Media Arbiter na si Attorney Bea Melos Santos. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Carl. Yes. Attorney, gusto ko lang banggitin itong sinasabing complaint sa amin na kung saan itong Cosmo Lab Philippines Company daw ay may mga tao na sinabi lang daw na parang pinahold or pinabakasyon habang tinatayo yung kanilang building or whatever it is na planta ng kanilang kumpanya. Ngayon naman nagkaroon ng problema na on the management side, kesyo na loko ng contractor or whatsoever it is. So hindi na makuha ulit itong mga tao na to. So floating status sila, walang proper process ng kanilang pag-aalis sa kumpanya. So ma'am, ano po yung nakikita ninyong possible violations dito as well doon ng kumpanya? Kasi para sa akin, it's a very much labag doon sa ating labor code na kung saan hindi nasabihan ng ating mga tauhan ng maayos at nabigay ang kanilang mga karapat-dapat na bayarin nung una pa lang kung hindi pala na-call ang kanilang attention. So, attorney, ano po nakikita nyo dito? Opo. Una po, Sir Carl, meron naman pong
management prerogative ang isang kumpanya na ilagay ang isang empleyado sa floating status. So meron po yan within 6 months. Pag hindi po naibalik, bayaran po ng separation pay. Pero dito po, ang nakikita ko po, inamin naman din po talaga ni company na parang hindi na talaga nila mabibigyan ng trabaho ang mga workers. Dapat po magbayad na sila ng separation pay. Tama rin po kayo na kahit na po meron silang management prerogative, dapat po ina-exercise ito in good faith at inform ang mga empleyado. Kasi sa panahon po na naka-floating status po sila, wala po silang sweldo. Pero kahit po naka-floating status sila, yung employer-employee relationship, hindi po yun terminated. So kung tama po yung nasabi niyo, kung nalaman naman po agad at sana nakapaghanap na po yung mga workers po natin ng bagong trabaho, gamit po yung separation pay po nila. So yun po yung nakikita kong violation po. Kung hindi man po makapagbayad agad si company, maaaring makasuhan din po sila for constructive dismissal. Dahil wala pong proper notice, wala pong proper information, hindi po transparent yung company sa mga empleyado. Technically po ay parang na-force po sila na umalis na lang sa company. So sana po yung nasabi po nilang intensyon na willing po sila magbayad ay maging matupad po. Kung ganun man po, i-invite po namin sila sa office po namin para po i-facilitate namin yung pagbabayad ng separation pay. Alright, sige ma'am. No, asahan namin yung magiging agaran aksyon to mediate itong DOLE, yung inyong tanggapan na mag-mediate between itong mga workers natin and yung company. So, Attorney, no, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag at asahan namin yung magiging agaran aksyon ng inyong tanggapan tungkol dito sa problema na daw. Okay po, maraming salamat po. Alright. Ngayon naman siguro para at least naman habang ongoing itong sinasabing mediate ng ating DOLE, tawagan natin itong Division Chief ng PESO Quezon City Hall, si Michael Talanan. Magandang umaga po sa inyo. Hello sir, magandang umaga po. Yes. Sir Michael, no, may gusto lang ako na banggitin itong mga lumapit sa amin na kung saan ay nilagay sila sa floating status. Ngayon naman, nagkaroon ng mga problems yung company and then may mga hindi na ibigay na certain payouts na dapat ibigay sa mga tauhan na to. So, sir, ano mo magagawa ng inyong tanggapan sa PESO knowing na you usually give itong mga sinasabing livelihood programs or mga possible opportunities na sila ay magkaroon ng trabaho? So, ano po magagawa ng inyong tanggapan, sir? Okay. Again, good morning po sir, no. Bali, paniring kanina parang medyo may issue tayo ng illegal termination dito, no. Yes, correct. So, dito naman sa Quezon City po ay meron tayong tinatawag na Alagang QC program, no. Siguro sir, kailangan lang namin ma-invite itong mga complainants natin dito sa aming opisina para mas lalo natin silang maalalayan. Ang Alagang QC program po ay para doon sa mga displaced workers natin. Ito ay financial assistance na maaari nating maibigay sa kanila habang tinutulungan din natin sila na makahanap ng kanilang panibagong trabaho. So kasabay nito, bibigyan din natin sila, pwede natin silang ma-assist din sa ating mga referral system na nasa PESO ngayon. Ito naman ay kaasibat na mga na to. Kasama natin dito yung ating mga accredited private companies. Tinatapos sila ng kanilang mga bagong mapapasukan base sa criteria, sa qualifications nila. So, pwede natin silang ma-refer sa mga accredited companies natin dito sa PESO. Alright. So, ang sinasabi nyo, sir, no, bibigyan nyo yung sinasabing financial assistance dun sa paghahanap ng trabaho and also as well, may mga connections sa inyong opisina na possible na ma-refer itong mga tauhan dun sa mga sinasabing kumpanya. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Alright. Sige, sir. We'll be endorsing itong mga tao as well sa inyong opisina para at least mabigyan na ng sinasabing trabaho or matulungan sila sa kanilang journey na paghahanap ng panibagong trabaho. So, Sir Michael, maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. Sige po. Maraming salamat din. Alright. So, ngayon naman sa inyong 5, okay na ba sa inyo na
napag-usapan na natin. So Dolly will be there to mediate between you and the company para mabigyan ng mga karapat-dapat na bayarin sa inyo. And then also as well doon naman sa part ng peso para mabigyan kayo ng financial assistance pauna para makahanap kayo, mapang-commit papunta kung saan ma-applyan ninyo and whatnot. And then also as well, kung may mabibigay sila na opportunity sa inyo na itong kumpanya open para makunan nyo ng sinasabing trabaho. So mga ma'am, okay po ba sa inyo? Okay po sa amin yan. Alright. Sige, ako ay nagpapasalamat sa paglapit ninyo dito sa aming programa ngayong araw. Maraming salamat din po sa inyong agarang aksyon sa aming hinaing. Alright. Maraming salamat din po. At dyan tayo nagtatapos sa sumbungan natin ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, investigahan, anong reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ang programang inyong napanood ay hatid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Cebuana Luwilier, Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabot niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Nawala. Alright, I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makatutulong. Kung niloko ka, respetuhin mo siya, amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Sa iya mo. Opo, sir. Pinagsamantalahan, Munang paasahin, magmulukohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan, handang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang, Ben Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito, pag-amo sa bato, bibitagin ka namin. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan, dala mo ay liwanag sa daan ng Bitag Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ng
ugat ng problema, mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap ma'am di pababayaan. Ang paggaling ng may sakit di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo. Mga durobon putok sa puno, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masumpo. Pabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag